Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, mayroon ako dito ang home service na twin tub washing machine. Ito ay Panasonic, 9.5 kilograms at ito ay ayaw na, gumana lahat. Ito ay tawag lang ito sa akin mga kabutingting. So, bago ko ito umpisahan ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung bakit nasabi ko na ito ay hindi gumagana lahat. Nakasaksak na ba to, boss? Yung extension mo, boss? Nasaksak natin yung power cord. Nasaan na ba yung power cord? Ayan. Ayan, nakasaksak na. So, dahil nakasaksak na yung power cord, so, tanggalin muna natin to, boss. Ayan. Ikutin lang natin yung wash timer. Ayan. Walang kahit ugong. Dito naman sa dryer. Ayan. Kahit ugong ay wala. Dahil hindi naman din umaalog. So, wala itong power sa madaling salita. So, dahil ito ay walang uy, yun, umandar. Ayun, umandar lahat. Ayun. Kaya wala tayong gagawin nito, mga kabutingting, umandar. Ano kayang nangyari? Check na lang natin itong kanyang Ayan, gumana lahat, oh. Pati yung kanyang washing machine. Check na natin itong power cord. Ayan. Oops. Nagliyab mga kabutingting. May problema pala yung kanilang power cord. Ito lang pala ang may problema, boss. Ito lang may problema. Kanilang saksakan. Ayun yung saksakan. Yandar. So, ang pinaka problema nito mga kabutingting ay yung kanyang power cord. Siguro ay magpapalit na lang tayo ng power cord nito. Dahil dito ay puro na rin gasgas. At mayroon ako ditong pamalit mga kabutingting na power cord. So sisiw lang pala itong ating home service ngayon. Pero dalawa daw yung kanilang ipapagawa. Ganitong klase din. So kukuha lang ako ng power cord. So ayan. Bali ito yung aking sinasabing pamalit. Ito ay pang washing din ito mga kabutingting. So pinaka problema lang pala sa washing nito ay lang yung kanilang power cord. So kailangan nating tanggalin yung mga tornilyo nito para mapalitan natin ng buong power cord. Ayan. Ito mga kabutingting, minsan ko na rin itong ginawa. Pero matagal na. Ngayon naman ay iba naman ang problema nitong washing nila. Ayan. At hindi ko na rin matandaan kung ano yung ginawa ko nito. Para yatang may lumubo. Akala ko lumubo. Ayan. Nakalimutan ko na rin yung ginawa ko nito mga kabutingting. Ano yung ginawa ko nito. So ito ay ating tanggalin. At tingin ko ito yung aking ginawa. Yan, nag-series ako ng capacitor ng electric pan na 2UF ito. At sabi ko nga ay matagal ko na itong ginawa. Ayan o, 2UF. Ewan ko lang kung kita sa camera. So, okay naman, umandar naman lahat. Yun nga lang ay nag-apoy yung kanyang malapit sa plug. Ayan. At naputol pa. Natanggal dito sa natanggal dito. Sharp naman yan, kuya. Sharp. Akala ko Panasonic pa rin. Sharp shooter. Ayan. Ito yung aking mga ginagawa pagka wala akong pamalit na pyesa. Yung original niya ay dinadagdagan ko. Yan yung mga diskarte ko pagka wala akong pyesa ng pamalit. Pero yan, subo ko na yan mga kabutingting. Talaga namang tumatagal yan. O yan. Tanggalin lang natin tong close-in wire connector para mapalitan natin ng power cord. Yan. Tanggalin natin ito. Tapos tanggalin na rin natin ito dito. Iikot mo lang tapos hugutin. So ito na yon. So ito na yung problema niya. So ito yung ating ipapalit. Pasok lang natin ito dito. Ako, kaya tang hindi maganda.
buhulan na lang natin para hindi siya pumasok sa butas. O yan, kahit ganyan lang, okay na yan. Ayan o. Okay na yan. Tapos, ito yung ating yung isang linya sa power cord. Ayan, kabit lang natin dito sa dalawang dilaw. Itong dalawang dilaw na to, ito yung common. Ayan, tapos dito naman din sa kabila. Ito naman dalawang gray na ito, ito yung common papuntang wash timer. Ayan, ganyan lang muna. Tapos saksak natin dito yung power cord. Ayan. Tapos na yung timer. Try natin ulit kung yun lang ba ang problema. Ayan. May ikot na. Yung dryer naman. Ayan, umuuga-uga na. Ayan o. Silipin natin para makita nyo. Ayan. Naminto na. So, ibig sabihin, yung pinaka-problema lang pala nito ay yung kanyang power cord. At hindi na ako pinahirapan dahil yung kanyang power cord ay nasunog. Ewan ko lang kung nahagip sa camera. Yan o, sunog na sunog. So, okay na yan. So, iayos lang natin itong wiring para hindi siya kalat at hindi pangit tignan. Kukuha muna ako ng electrical tape. So, yan. Nandiyan na. Ito yung ating ayusin lang. Balot lang natin ito sa plastic. Pero ito, pwede naman itong hindi balutin talaga sa plastic. Basta close in wire connector lang ang ginagamit. Yan. Tapos, anuhin lang natin ng electrical tape. May ilang taon na itong ginawa ko, boss? Matagal na rin, ano? May isang taon na higit o dalawa? Tatlong taon na ba? Ayan. Ito daw pala mga kabuting-ting ay nasa mga 3 taon ko na itong ginawa. Sabi ni kuya. Sabi ng may-ari. Matagal na rin. Yung pinaka-problema nito dati ay dryer. So, ginawa ko lang ay nagparalil lang ako ng kapasitor ng electric fan. Yun lang yung aking ginawa. Yun nga lang ay malayo ito dito sa kanila mga kabuting-ting dahil ito ay pakop. Sakop ito ng Maasin City. So, takpan na lang natin. Ayaw na. Layo ko muna mga kabuting-ting at hindi tayo mahirapan. Yan, final testing natin. Kung ito ba ay good na talaga. Ayan, gumagana. Dryer. Ayan, umuga-uga. At umalog-alog. So, ibig sabihin, ang pinaka-problema lang pala nito ay power cord. So, okay na yan. So, dito naman tayo sa isa. Brand naman ito ay Sharp. Parang mabigat ya. May laman niya. May laman. Mukhang matagal na itong na-stack ya pa. Na-stack ya. 4 years, 5. Ano? Na-stack? Ako, stuck na yung dryer. Ayaw na umikot. Kutin lang natin yung wash timer. Yan, okay naman. Tumutunog. Spin dryer. Okay na lahat. Okay naman lahat ng spin dryer. So, huwag na muna natin itong isaksak. Gamit tayo ng digital tester. At kukuha muna tayo ng digital tester. Yan, meron ako ditong tester. Bago natin i-tester ay yan, tapos na pala yung timer sa dryer. Dito ay okay pa, tumutunog pa. So, tester lang natin. Kunin ko lang yung power cord. So, ito yung power cord. Yan, kita. Yan, on lang natin ito. Select natin sa OL. Yan, kitang-kita. Tapos, mayroon sana kaso kumislap. Ayun, mayroon. Try natin na mag-reverse. Kung sa reverse ay mayroon ba. Ayun, mayroon din. Try daw natin na isaksak. Yan, kutin. Ay. Yun, gumagana. Gumagana pero hindi umikot yung kanyang pulsator. Yung motor lang. Buksan natin ito kung bakit bakit
Yung motor lang yung umiikot. Tanggalin natin saksakan. Kinalawang na ito ah. 20 pa edad ka pin. Ito na, sigkad rin yan. Nila. Yan, kita nyo hindi na ako gumamit ng Phillips screw dahil yung kanyang ulo sa mga tornilyo, wala na oh. Talagang kinain na ng kalawang. Oh, wala na pala itong pan belt kuya. Walang pan belt, natanggal yung pan belt. Ayan oh, natanggal yung pan belt mga kabuting-ting. Try kong ikabit yung pan belt. Okay naman yung pan belt. Tanggalin mo na itong relo. Yan, matangtang na. Yan ang hindi natin alam niya kung bakit natanggal yung pan belt. So kabit ko lang yung pan belt. Ayan. Nakakabit na yung pan belt. So yan, try natin to saksak. Nako, umugong na lang. Gahi dito. Kita yan. Yan, umikot na pero tinulungan ko sa kamay. Oh, di kabilta. Yan, namatay rin yung wash timer. Try natin i-check. Okay pa di ay ni. I-check yung kanyang spin timer na. Yung spin dryer dahil tapos na yung sa washing machine. Try natin. Yan, walang ugong. Try natin i-tester yung kanyang motor. Tanggalin ko dito yung power cord. Yan. Tapos tanggalin natin ito. Yan, tanggalin lang natin yung close-in wire connector. Yan, bali sa linya lang muna ng spin dryer ang titignan natin. Ayan, ito yung linya sa spin dryer. Ayan o. Ayan. Tapos, kuha tayong tester. Ayan. On lang natin ito ulit. Select natin sa OL. Ayan. Tapos, yung foam nito ay kulay black. So, yung black na, ang black na wire ay inilagay ko sa isang test probe. Tester lang natin. Ayan, mayroon. Dito sa kulay gray ay 236 ohms. Dito sa kulay violet, wala. Motor ang problema nito. Dito lang sa kulay gray ang mayroon. So, ibig sabihin ay motor ang problema. So, check natin yung kapasitor. Kung ito ba ay... Check natin yung kapasitor mga kabuting-ting. Kapasitor ng washing machine. Kung ito ba ay good pa dahil umuugong na lang. Ayan. Kapasitor nito dahil ito ay sharp 11 UF. Ayan, ito yung kapasitor ng ano, yan papuntang ano ito doon sa kapasitor. Yun yung kapasitor. Yan, at ito naman yung wire niya para sa connection para sa washing, sa wash motor or sa kapasitor. Dali lang. Ayan, on muna natin ulit. Select natin sa capacitance. Natanggal pa. Nako, naloko na. Ayan. Tapos, kuha tayong test probe. Tapos, tingnan natin kung ilang microfarad na lang yung ating marireading. Bakit umuugong na lang siya? Nako, 1.4 na lang. Ayusin natin. Tingnan natin. Ayan o, 1.3 na lang. Kaya siya umuugong lang. So, wala din akong ano na para sa ano pampalit ng kapasitor. Wala akong pang replace. So, kausapin ko muna yung may-ari nito mga kabuting-ting dahil yung sa dryer, hindi ko lang alam kung ipapagawa pa ba. Basta yung dito sa washing ay ang problema nito ay yung kanyang kapasitor lang. 11 UF yan at meron na lang tayong nare-reading na 1.3 ba yun? 1.3. Nanofarad na siya. Ay hindi pa siya nanofarad, UE pa rin dahil hindi pa naman siya mababa doon sa 1,000. So ibig sabihin ay UE pa rin or microfarad. So kausapin ko muna yung may-ari. So yan, bali nagkausap na kami ng may-ari mga kabuting-ting. At singil ko nito sa dryer ay 650.
Pero kung hindi ko magawa yung para sa dryer ay labor lang yung sisingilin ko nito. Pero check ko muna yung linya ng para sa dryer kung good pa ba yung nito, yung kanyang capacitor. Para isahang bili lang dahil sumobra. Ayan. Para isahang bili lang kung okay ba itong or may problema ba yung para sa capacitor o para sa dryer. Yan 1.2 na lang din. So ibig sabihin sira din yung capacitor para sa dryer. Dali mamaya na ako bibili ng capacitor. Unahin ko lang sa pag yung motor sa dryer kung magawa or hindi. Para kasi dalawa ang bibilhin nito. Na para capacitor sa washing at sa capacitor sa motor ng dryer. So ayan, bali ito mga kabutingting, nag-usap na kami ng mayari at narinig nyo naman siguro ay try kong ayusin yung spin motor or kung ma-repair ko ba or hindi kung hindi. Pero yung capacitor nito sa washing machine at saka sa dryer ay sira na rin ito. Kailangan talaga ng palitan. Pero bago ako bibili ay check ko muna yung motor kung mare-repair ko or hindi. So tatanggalin ko muna yung motor at hindi ko na bibidyohan yung pagtanggal nito dahil marami na rin naman akong upload kung paano tanggalin yan. Bali pag ganito sa mga bagong mapadpad, ang gagawin nyo para matanggal yung spin motor ay tatanggalin nyo lang yung tornilyo paikot. Yan, paikot na tornilyo, 2, 4, 6, so 7 pirasong tornilyo paikot ang tatanggalin nyo. So stay put lang muna kayo dyan at tatanggalin ko muna yung motor. So yan, bali ito na yung motor nya mga kabutingting. At kaya siya pala matigas kanina dahil itong kanyang preno naka doon sa coupling. At nag-stack up din yung pinaka-ehe doon sa basket, doon sa belo. Pero mamaya na natin yung problemahin ito munang motor. So una natin gagawin ay babaklasin natin ito lahat. It's not a game, it's a rich thing. Yan, tanggalin yung 4 na rematch mga kabutingting. Ito sabi ko nga pagka ganito ay sa palaran lang ito. Kung sa baga yung kulay violet ang walang reading nito kaso ay madilim. Hanap ako ng pwesto na medyo maliwanag dahil pagka ganito madilim ito. Napakagandang motor nito. Pero ito kung makikita nyo ay napakakintab, pero ito ay hindi ito tanso. Pero matibay ito na ganitong klase na motor kahit aluminum. So bali katulad pa rin ng dati mga kabutingting, tatanggalin pa rin natin itong tali tapos titignan natin or hanapin natin yung nag-uumido at nagpapainit pa ako ng hinang. So yan, bali nainit na siguro itong aking hinang at wala naman ako nakita nitong nag-uumido. Try natin baybayin yung kanyang wire lang sa violet mga kabutingting, baka doon lang naputol ba, sana doon lang para hindi na ako mahirapan ito. Yan, gumagamit ako ng panghinang pag pinuputol ko tong tali para nang sa ganun ay hindi ako makagasgas ng hibla. Kasi yun naman ang pinaka-importante, na hindi ka makagasgas ng hibla. Ito ay sa palaran lang pag mga ganito mga kabutingting. Maswerte na kung makita mo yung patid nito. Ako, matigas yung kanyang tali. Matigas, hugutin. Saan ba yung ano nito? Yan. Madilim. Hanap sana ako ng pwesto kaso wala akong mapupwestuhan na iba. Pero sa paghahanap nito ng patid or nag-uumido, ililipat talaga ako ng pwesto. Hirap nito putulin ko na lahat ng taling ito. Yan, putulin ko na lang lahat para mabilis. Meron naman akong taling reserba. Putulin ko na lang lahat.
Yan. Tigas ah. Yan, meron ako ditong nakikitang nag-uumido. Ayan, oh. Nasa aking kuko, yung puti na yan. Nag-uumido yan. Ewan ko lang kung yan din ba. At wala naman ako nakitang putol dito sa violet. Yan, oh. Buo yung kanyang hibla. Dito sa kulay gray ay buo din. So, itong puti na ito, ayan yung ating kailangan tingnan. Baka, kaso ito ay matigas. Matigas ito mga kabutingting, talaga namang naka-saw-saw ito ng maayos sa sa varnish. So kukuha lang ako ng toothbrushan natin itong nag-uumido. Ayan, kung nakikita nyo yung puti na yan, oh. Yan, yung puti na yan, yan yung nag-uumido. Try ko lang natignan yan. Yan, meron ako ditong toothbrushan lang natin ito. Ayan, nawala yung, nandyan pa rin. Nandyan pa rin yung nag-umido. Gamit tayo ng test probe. Dulo ng test probe. Mahaba ito. Mahaba. Yan, bali hanapin ko muna yung putol nito mga kabutingting. Punta ako sa maliwanag na dahil hindi kaya to pagka ganito, napakahirap hanapin pagka ganitong hindi maliwanag. So stay put lang muna kayo dyan. So yan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawang spin motor. Ito mga kabutingting ay hindi na ito kaya dahil yung kanyang umido ay yung tinuro ko sa inyo hanggang dito sa pinaka ilalim o sa pinakaloob ng stator, kaya ito hindi na to kaya pagka ganito. Ito aluminum ito, pero masasabi kong matibay kahit ito ay aluminum kasi matigas yung kanyang ito nga ay nahirapan ako nito magbuka para lang mabaybay kung hanggang saan yung kulang yung nag-uumido hanggang doon sa pinaka ilalim. Ewan ko lang kung kita sa camera. Yan dito banda kung yan may nagpuputi-puti yan diyan. Hanggang doon sa pinaka ilalim siguro ang niyan pagka umido. Kaya pagka ganyan hindi na talaga kaya yan mga kabutingting kahit anong gawin. At yung may-ari ay naghanap ng motor sa dryer, kung mahilig kasi yung may-ari na magtabi ng gamit at mayroon daw siyang naitabing motor sa dryer. Ewan ko din kung motor nga ba sa dryer yon yung kanyang nahanap. So meron din siya ditong nahanap na kapasitor. Yan, kukunin ko lang. Yan, bali ito na yung sinasabi kong kapasitor na naligpit ng may-ari. Ito, pagka ganitong klaseng kapasitor ay para sa akin ito ay napakatibay ng kapasitor pag mga ganito. Ang nito ay itong nasa taas ay 3UF. Hindi lang masyadong kita sa camera. Ayan, oh. Yan, 3UF yan. Tapos ito naman ay 11UF. So tingnan natin kung ito ba ay mga good pa. Yan, tingnan natin gamit tayo ng digital tester. Yan, on lang natin ito. Tapos select natin sa capacitance. So ang para sa dryer nito ay ito. I-short pala muna natin, baka may karga ito. Madidido yung aking tester. Ayan. Itong dalawa na ito na terminal ay para yan sa kapasitor ng dryer. Ito. Yan, tingnan natin kung ilan na lang ang marireading natin dyan. Ayan, 3UF. Ibig sabihin, good pa itong para sa dryer dahil mayroon pa tayong nare-reading na 3UF kaso nawala ang kagwang. Baliktarin lang natin. Yan, tingnan natin. Ayan, 3UF. So dito naman tayo sa linya ng para sa wash motor. Yan sa baba. Yan, so mayroon pa tayong nare-reading na 10.8 microfarad. So ibig sabihin ito ay good pa ito lahat. So at hindi pa bumalik yung may-ari na naghanap ng motor. So habang yung may-ari ay naghanap pa ng motor, ito ay wawiringan natin ito mga kabutingting.
At tukuha pala muna ako ng pang wirings nito. Siguro yung kapasitor na lang na, yung kapasitor doon sa original, huhugutin ko na lang yung kanyang kapasitor. So yan, bali ito na yung kapasitor na sinasabi ko. Ito ay 11 UF din ito, ayan o. Tapos ito naman sa baba ay 3 UF lang ito, ayan o. Ay di pala sa baba. 11 yung nauna, tapos ito ay 3 UF. So parehas lang dito. Kaso nga lang, itong para sa washing ay medyo bumaba, pero hindi ganoon kababa. At sabi ko nga, ito ay napakatibay ng ganitong klaseng kapasitor. So tinister na natin itong kapasitor kanina. So ito ay mga sira na dahil hindi na nga halos na makaandar dahil umuugong na lang. So ito ay ating, yan, puputulin lang natin ito. Yan, tapos wawiringan natin itong kanyang kapasitor. Yan, tapos balatan natin ito. Yan. Sayang hindi natin nagawa yung dryer. Hindi ko lang alam kung mayroon bang mahanap yung may-ari ng motor. Tanggalin muna natin ito para mabaguhan. Ewan ko lang kung mainit na itong aking hinang. Ayan, pwede na ito, mainit naman pala. Lulusawin ko lang yung kanyang kapasitor, soldering lead para hindi ako mahirapan sa paghinang. Ayan, okay na yan. Tapos lagyan lang natin ng soldering lead itong wire na ito, asol at saka pula. Ayaw dumikit yung hinang ko, patay na. Ayan, tapos itong pula din. Ayan, tapos hinang lang natin dito. Ito kahit magkabaliktaran ay walang problema ito dahil wala itong positive negative. Oh, yan, dinikit na. Tapos ito ring isa para sa dryer. Hirap ah. Ayan, okay na yan. Tapos yung kulay gray na wire, babalatan din natin ito dahil para mahinang natin dito sa terminal ng kapasitor para sa dryer. Lagyan na natin ng soldering lead yung kanyang itong wire para hindi tayo mahirapan sa pagkabit or sa paghinang. Ayan, tapos hinang lang natin dito. Ayan, ayan na. So ibig sabihin okay na yan. Kaso wala pa yung may-ari. Ewan ko kung saan niya nilagay yung motor na inaano niya, hinahanap niya na motor para sa motor ng dryer. So ayan, bali antayin ko lang yung may-ari mga kabutingting. So stay put lang muna kayo dyan ulit. Bali update ko kayo sa aking ginagawa mga kabutingting. At ito yung nahanap ni kuya na motor. Hindi naman ito pang dryer, ito ay pang washing. At ito ay tinister ko na rin. Sira na rin yung motor nito, wala na. Pero ito tanso. Pero hindi ko na ipinakita sa inyo yung pag ano, basta ito ay sira na rin. Kung nakikita nyo, sobrang kalawang na. Ito ay lumang modelo at posibleng yung kapasitor nito ay ito. Yan yung winiringan, yung nilagyan ko ng wirings. So yan yung, ito yung hinahanap ni kuya na hindi rin pwede. So ayun ay nagkausap na kami ng may-ari. Bali washing machine lang ang mapagana ko nitong Sharp. Dahil may problema yung motor, hindi na kayang halughugin ito. Yan, hindi na kaya dahil yung kanyang umido ay nasa ilalim. So yan ay aking i-assemble na mga kabutingting at i-continue ko ito sa pag-wirings. So stay put lang muna kayo dyan. So yan, na-assemble ko na mga kabutingting at sinabi ko ay kukontinue ko yung video pagka nag-wirings na. So madali lang pag-wirings nito mga kabutingting. Dito ay ayusin ko lang itong wires para sa dryer, itong violet at saka sa gray. Para ito naman daw ay o-orderan nila ng spin motor. Pero ngayon hindi mo na ito magagamit dahil sablay na yung motor ng dryer. So pag mga ganito ay madali lang, isusunod mo lang sa kakulay nito, hindi ka malilito nito. Maliban na lang kung magpapalit na ng motor na magkaiba ang brand. So madali pa din, basta
alam mo yung connection, at saka pag mga ganito ay mayroon naman siyang wiring diagram, so pwede mo sundan yon. Kung kaya nagkabaliktad na, pero okay lang yan. Yung sa halip na blue lahat ay hindi na magkaiba na yung kulay, pero ayan ay walang problema, okay lang yan, basta patungong taas, basta magkahiwa-hiwalay lang ay pwede yan. Ayan, tapos itong common papuntang motor, kabit lang natin dito sa isang linya sa motor, isang linya sa line capacitor. Bakit ba na mali yung pagkasabi? So ayan, tapos ayusin lang natin. Pasensya na kung hindi natin nagawa yung dryer dahil hindi na kasi kayang re-repairin. Ganyan lang, tapos putulin lang natin ito. Ayan. Tapos lagyan ito natin ng cable tie. Tukuha lang pala muna ako ng cable tie. Ayan, mayroon ako ditong cable tie. So ito ay ating lagyan ng cable tie. Ayan. Tapos dahil nakakabit na yung fan belt at ikinabit ko na, hindi kita Ayan Ayan. So pwede na yan. So ito ay ating isasaksak na yung power cord dito. Kaso ito baka masaksak, ito ay sira ang nito, power cord niyan. So ito yung ating isasaksak. Dali lang. Ayan. Tapos tingnan natin, dahil kanina umuugong lang siya, hindi siya makaikot dito sa pulsator. So try natin dahil napalitan na natin ng kapasitor yan. So ikutin lang natin yung wash timer. Ayan, umiikot na. Di ba? Ayos na mga kabutingting. So dito sa dryer hindi natin nagawa dahil may problema yung motor at hindi ko na kayang solusyonan pagka ganon. So ang pinaka problema lang nito sa washing machine ay yung kanyang kapasitor dahil umuugong lang, at hindi na ako bumili ng kapasitor dahil si kuya ay mayroong itinatagong kayamanan katulad ng kapasitor, at mahilig to talaga si kuya na magtabi ng gamit. So yeah, shout out ay yun So okay na ito, tingnan mo muna. Okay na. Okay. Ayan, okay na daw mga kabutingting. So ibig sabihin dahil okay na, bale dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito, at dalawa lang yung ating nagawa. At sa una nating ginawa na Panasonic ay cord lang naman ang problema nun. Dito ay kapasitor lang. So ayan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito, mukhang nagpabalik-balik na. So kung nagustuhan mo itong video na ito at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi, at God bless po sa ating lahat mga kabatingting. Yan, bye bye na po.